Hi guys, for today's video nga pala, maglalaba muna tayo para di na tayo maging pabigat sa yero. Itong mga nakaraang araw kasi di ba bumabagyo, kaya ngayon na lang kami nakakapaglaba ulit. Kung mapapansin nyo nga pala guys, ayan, suot ko na dyan yung damit ng kapatid ko kasi wala lang ako masuot. Kahit may pasok nga pala ako ngayon guys, naisipan ko rin maglaba para din matulungan ko si mama. Kung mapapansin nyo naman sa itsura ko, mukha namang hindi labag sa loob ko. Ayan no, kung mapapansin nyo nga pala guys, ayan, nanggigigil ako kasi iniisip ko dyan yung leg nung nambuwisit sa akin. Sabay pagkatapos ko nga palang palipitin yung leg niya, shoot ko na siya sa may ring. Curry! Habang naglalaba nga pala ako guys, bigla ko na naman naalala yung susi nung NMAX namin. Medyo nalulungkot lang ako kasi 4 days ko nang hinahanap yung susi namin. 4 days ko na rin di nagagamit si Maxi. Ilang days na nga rin ako dito hindi makatulog dahil nga hindi ko magamit yung motor namin. Lagi ko nga naaalala si Maxi pag may nasasalubong kami na kay NMAX. Siguro nandito yung susi nung motor namin na yun. Nagagamit ko ulit si Maxi. At ayun na nga guys, after ilang minutes natapos ko na din yung mga binabanlawan ko. Ilalabas ko na nga sa may CR yung mga natapos ko diyang banlawan. Tapos dadali ko na sa may washing machine para ma-dryer na. Kung mapapansin nyo nga dyan guys, medyo wala na ako sa mood kasi nga medyo gutom na ako dyan. Sumabay pa tong last na nilalabas ko dito. Yung batya hindi magkasya sa may pinto. Kaya gumamit muna ako dyan ng brain cell para malabas ko talaga yung pinto. Ayan. Pero kumasya naman pala pag nilukot mo. Teka, mali yung na-voice over ko. Yung batya yung lalabas sa pinto, hindi yung pinto yung lalabas sa may batya. Yun, kung bahala na kayong umintindi dyan. So yun nga guys, pagtapos ko nga dyan magmerienda, yun, magdadryer na nga pala ako dyan. Ibaan nga pala yung nanay ko dito, tapos kinongrats niya na ako kasi may ambag na daw ako sa bahay. Pero ang totoo niyan, pag di nakatingin si mama, pumipetex lang ako. Inaantay ko lang siyang iayain ako magmerienda para naman makakain na ako kasi kanina pa ako nagugutom. Oo nga pala guys, medyo magpapasensya muna kayo sa akin kasi nagmumukha ako suman sa may suot ko. Kaya nga nasabi ko kanina, wala na akong masuot, kaya na lang sinuot ko sa kapatid ko nga pala yan. Okay guys, balik nga muna tayo sa may gawain. Tinanggal ko na nga pala dyan yung mga naunang sinalang ko at maglalagay na rin ako ng bago. Sa mga time nga pala na yan, muntikan na pala ako dyan mapikon. Ano ba naman, last ko na lang maisasalang itong mga itong nabasa. Tapos may nangyari pang kakaiba dito sa mid dryer namin. Common lang naman itong nangyayari, pero para sa akin, nakakainis na talaga sobra. Yung tipong pinakaayos-ayos mo nang matagal yung mga damit na ita-dryer mo nga pala dito, tapos biglang hindi pala pantay, tapos kakalantog yung washing machine. Tuwa pa nga pala ako dito, akala ko last na, tapos bigla ko narinig yung washing machine, biglang kumakalantog, kaya inampas ko na lang. Siyempre, ang mangyayari na nga naman pala dyan, baalisin ko na naman yung mga damit, tapos sasalansanin ko na naman ulit. Yung mga nakakatsaga-tsaga pa pala dito na nagwa-washing katulad ko, congrats sa inyo. Ako kasi wala akong pasensya. Ayoko rin sa lahat yung inuulit-ulit yung ginagawa ko, pag last na lang. Pagkatapos ko nga palang ulitin na salansanin, narinig ko hindi na naman pantay, kaya nainis na naman ako dyan. O diba, ang pogi ko mainis. Mukha akong tinapa. Binibilisan ko na nga dyan mag-dryer, tapos magsampay para din makaabot na ako sa susunod na klase namin. May klase pa nga pala ako dito ng alas 2 hanggang alas 5, last subject na lang yun. Basketball na nga pala ako noon pagkatapos namin ng klase. Pero ang mangyayari yata, pagkatapos ko yata ng klase, magsasampay pa ako, hindi pa ako makakapaglaro. Sobrang excited na nga pala ako dyan lumabas ng bahay kasi nga ilang weeks na rin ako hindi nakakalabas dahil nga sa bagyong Egay. Dahil nga walang mapaglaruan, basa lahat ng lupa, hindi basa yung tubig katulad kay Ed Kaluwag. Pagkatapos nga pala ng klase namin, at ayun na nga yung na-expect ko, nangyari na magsasampay pa nga talaga ako. Mukhang let's goodbye na naman pala yung lakad ko dito ngayong araw na to guys. Kasi habang nagsasampay ako dito, biglang nag-iay lola ko, wala daw silang gas. Ang ending nga pala nun guys, magdadrive na naman ako ng motor, tapos aabutan na naman kami ng alas 6. Pag uwi ko nun, matutulog na naman ako, walang iya. Tapos malapit na nga pala ako dyan magipit ng mga damit, tapos bigla akong nagulat, dumating si mama, may dinagdag pa siya. Talagang mga ayaw talaga ako palabasin ng bahay ng mga to. Pero okay lang, may pasok naman na bukas, makakalayas na rin ako ulit sa bahay. Ayaw ko lang naman dito sa may bahay namin. Wala akong ginagawa kundi mag-cellphone kaya sumasakit yung mata ko. Katapos ko nga pala dito mag-ipit ng mga damit, ayun, magsasampay na ako dito. Kung mapapansin nyo naman, ang dami kong nilaban, nakasampay na lahat sa labas. Sinakpan ko na nga pala dyan yung mukha ko para di naman ako umitim, para hindi na double kill. Pangit na, wala pang pera. Kaya ako nga pala kinontent to, para hindi naman puro gala yung content ko. May pagtulong naman sa bahay. Bulol-bulol pa nga ako dito, kaya alatang nagsisinungaling talaga ako. So yun na nga guys, salamat nga pala sa panonood. Iiwanan ko nga muna pala kayo dyan dahil nasayang ko na naman yung 3 minuto ng buhay nyo. Alright, bye-bye!